So mga sangkay, tumitindi at umiinit po ang away ni Senator Alan Cayetano at itong si Senator Lacson. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-usapan po natin. Itong banggaan mga sangkay ng dalawang senador. No, ngayon, Cayetano versus Lacson. Pambihira. Pag-usapan po natin ito kasi nagkakaroon na po ngayon ng bukay-kayan. Sabi ni Lacson, iimbestigahan niya yung Taguig. Tapos si Cayetano naman, may hawak naman daw pong alas laban po kay Lacson. Well, tingnan natin itong bangayan na to. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo na po para lagi po kayong updated, alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga mga sangkay. Diretso po tayo. Kasi, umiinit, masyadong mainit po talaga yung ulo ng dalawang to. Si Cayetano at saka si Senator Lacson. Ngayon, nagsalita po itong si Cayetano. Since may mga hawak daw umanong ebidensya itong si Lacson laban po kay Cayetano tungkol sa mga project, no? Na may corruption di umano doon daw po sa lugar ni Cayetano. Ngayon, bumanat na po si Cayetano. Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na personal na magtungo sa Taguig City upang makitang direkta ang mga proyekto sa halip na umasa lamang sa mga dokumento at litrato. Ang imbitasyon ay matapos ibunyag ni Senator Lacson na batay umano sa hindi bababa sa 5 case studies ng kanyang grupo. Lumalabas na may irregularidad umano sa ilang infrastructure projects sa lungsod. Parang personalan na tong away na to, no? Diba? Napapansin nyo mga sangkay? Personalan, parang nagiging bata sila sa away na to. Ako mga sangkay, neutral ako sa mga ganitong klaseng usapin. Yung mga away sa awayan ng mga politiko. Actually, mga sangkay, kaya nangyayari ito dahil po sa maling sistema po talaga ng political system po natin. Kaya ganito po yung mga politiko sa ating bansa. 'Di ba? Kabilang dito ang paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo, kung saan binabago lamang umano ang mga petsa at ilang detalye habang nananatiling magkapareho ang Department of Public Works and Highways o DPWH geotagging data. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Agad namang sinagot ni Senator Lacson ang paanyaya ng kapwa niya senador. Ito na. Ayon sa dating Blue Ribbon Chairman, maaari naman siyang pumunta sa Taguig City kapag maayos nang naipatutupad at malinis na sa korupsyon ang flood control program doon. Inimbitahan na eh. Alam niyo mga sangkay, ako wala akong kinakampihan dito. Pero, nung inimbitahan po ni Cayetano, itong si Senator Lacson na, sige, para mas malinaw, pumunta kang Taguig, imbestigahan mo, pumunta kayo doon, tignan nyo yung mga project. Ang sagot po ni Senator Lacson, maaari lang daw po siyang pumunta doon kapag maayos na yung mga proyekto. Ang bira, para nga malaman eh. 'Di ba? Para malaman kung talagang totoo yung issue na may mga korupsyon sa mga project, may mga ghost project, may mga substandard projects. 'Di ba? Bakit? Parang ayaw pumunta ni Senator Lacson para malaman po talaga yung totoo. Naman siyang pumunta sa Taguig City. Project at magaganda. Agad namang sinagot ni Senator Lacson ang paanyaya ng kapwa niya senador. Ayon sa dating Blue Ribbon Chairman, maaari naman siyang pumunta sa Taguig City kapag maayos nang naipatutupad at malinis na sa korupsyon ang flood control program doon. Ba't ganun? Kaya nga pupunta doon mga sangkay kasi para malaman kung anong totoo. Bakit? Anak ng to. Ang gagawin mo doon kung malilinis na. 'Di ba dapat ngayon pa lang na sinasabing mayroong korupsyon sa Taguig. Dapat pumunta na doon. Tignan yung mga project, 'di ba ginawa po yan ni PBBM?
pumunta siya sa Bulacan. Kaya nga nagkabisto-bisto eh. Kasi anong gagawin mo pa dun kung malilinis pala talaga yung mga proyekto? Eh di, wala ka nang gagawin dun. Magpapapicture ka na lang sa mga project. Dapat, yung tipong iso-surprise mo, oy, ito yung project, oh. Ano pala to ghost project pala to pero nandito sa dokumento, tapos na. Ganun dapat. Wala lang. Biro pa ng senador, ayaw niyang malunod sa baha dahil matagal na siyang hindi nakakapag-practice ng swimming. Kita nyo, para sila mga bata, mga sangkay, anak ng toko. Mag-imbestiga na lang. Pumunta na doon para malaman. 'Di ba? Kasi, tayo naman, wala naman tayong kinakampihan sa kanilang dalawa, mga sangkay, no? Maganda na po yung sinabi ni Cayetano na, sige, pumunta ka dito sa amin para malaman natin kung ano talaga yung totoo. Para makita mo kung talaga nga bang merong corruption dito. Tingnan mo yung mga project. Kayo na bahala humusga sa palusot ni Senator Lacson. Ayan po. Baka daw siya malunod sa tubig. Baha. Pambihira. Alam niyo yung problema sa Metro Manila na baha, matindi din po talaga eh. Ang kailangan pong solution dyan, mga sangkay, yung mga higante na pong flood control. Yung kagaya doon po sa Japan, mayroon po talaga silang imbakan sa ilalim ng lupa na every time nababaha, doon po pumupunta yung tubig. Kaya hindi po sila ganun kagrabing nalulunod. Hindi naman ito pinalampas ni Senator Cayetano. Yan na. Aniya, sakaling magtungo roon ang kapwa niya senador, ay hindi ito malulunod sa baha kundi sa mismong katotohanan. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Di ba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha, sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan Pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Actually, mga sangkay, sa pagkakataong ito, natalo po ni Cayetano si Senator Lacson dyan. Kasi hinamon siya na pumunta Hindi siya, yung reply niya, pambata. Di ba dapat ang reply niya, okay, bukas sa bukas, pupunta kami doon, iimbestigahan namin yung mga project na yan. Dapat ganun. Di ba, mga sangkay, hindi yung, ayaw ko pumunta doon, baka malunod ako sa baha. Hindi ako, matagal na akong hindi nakakapag-practice sa paglangoy. Nakatanto ako. Parang ang dating tuloy, panalo dito itong si Cayetano. Bukod dito, iginiit pa ng minority leader na malaki na ang ipinagbago at bumuti ang sitwasyon sa pagbaha sa Taguig sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. Hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Grabe, ganun kalakas ang loob ni Cayetano, mga sangkay. Iniimbitahan ng lahat pumuntang Taguig. Sa kabila ng patuloy na palitan ng pasaring ng dalawang senador, kinumpirma na ni Ombudsman Crispin Remulla noong Biyernes, July 31 na natanggap na nila ang mga dokumentong may kaugnayan sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Ombudsman Remulla, kasalukuyan na nilang sinusuri ang mga nasabing ebidensya. Jed Neresin. O yan, mga sangkay. At least, di ba? Yun na lang, pumuntan lang sila sa Taguig. Kasi naku-curious din ako Baka may makita tayong doon, sabit nila. Di ba? Para magkaalaman po talaga. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.